Alex. Come back. Summer pa rin po dito pero naka-cardigan lang tayo kasi malamig pa din. Galing ako kanina ng simbahan. Meron kasi dito mass every Wednesday tsaka Thursday, 9:30 AM. Tapos 30 minutes lang. Usually, yun yung inatin na namin ngayon ni Alex kasi dati, nagsisimba kami for an hour. Kaso, nahihirapan lang talaga akong i-entertain siya for 1 hour. Although, okay naman, may mga times lang na mahirap kasi gusto niyang umuwi. Gusto na niyang lumabas. Kaya, since, kailan ba? Nag-start kami na 30 minutes na lang kami nagmamas. Parang, it's been few months na din, siguro. Siguro 3 months. 2 months. Tama ba? Hindi kasi ako masyado na ngayon, matandain. Hindi ko alam. May memory ako, ewan. So, ganyan. So, supposedly, dadalhin ko si Alex kanina. Ay, sorry, nagbabalat ako ng babalat ako ng orange ni Alex. So, supposedly, dadalhin ko si Alex kanina, pero yung daddy niya naka-day off, so dinala niya siya sa baby sensory room. Ay, sensory room pala. Hindi siya baby. Kasi pang 0 to 4 years old yun. So, mga autistic kids. Yun, mga nandun. And then, yun, kaya hindi ko siya nadala sa church kanina. Kasi doon sila nagpunta. Ako lang mag-isa nag-church. Ayan. Ngayon, after this, mga 4 o'clock, pupunta naman kami ng Costa. Mga 3:15 pa lang ngayon. So, mga 4, alis na kami dito ni Alex. And then, mimit ko yung friend ko sa Costa ng 4:30. Ayan. Kasi, walang nursery ngayon si Alex. Medyo, alam mo yun, siya, bored. Bored siya. Sa bahay kasi, before, ang gusto niyang ginagawa dots dito sa bahay. Kaso, siguro, kailan ba siya nag-stop ng dots? Bago kayo pumunta ng Pilipinas, mga ganun. Ayaw na niya. Pero may times naman na gumagawa pa din siya. Pero, hindi na katulad nung dati na super, talaga siya, super fixated siya sa dots niya na tipong halos buo. Araw-araw talaga niya yung ginagawa. Tsaka, pwede siyang, yun ang gagawin niya buong maghapon. Nauubusan kami ng dots na book. Pero ngayon, ayaw na niya. Tapos yung mga gusto pa rin niya ng numbers as usual. Pero ang kinahihiligan niya ngayon kasi is countdown. Kaya nagbago yung kanyang hilig. Nawala yung hilig niya sa dots. Yung countdown. Pero sa TV lagi. Ayaw naman namin naka-screen time siya parate. Tingnan nyo yung ginagawa niya. Ayan. Yan ang kanyang ginagawa na lang. Kasi ayaw namin siyang papanoorin ng dots. Ay, sorry, countdown. Kaya, nasa spinning disc na lang siya. Gumawa nga pala ako nitong smoothie. So, yan? Strawberries, raspberries, mango. Mga leftover na, yun? Na mga prutas. Kasi sabi ko, parang nakalimutan na namin na nasa ref siya. Kasi mabilis kasing masira pagka wala siya sa ref. So, niref ko. And then, nakalimutan ko siyang kainin. Masisira na. Strawberries. Pero konti na lang naman na yun. Strawberries, raspberries. Tapos, nagdagan ko ng banana. Para maging rich yung flavor. Tapos, ano pa ba? Mango. Yun nga, sinabi ko na. Mango. Yung leftover din ng mango. At nilagyan ko ng milk. And then, meron akong binili na, bibili dapat ako ng yogurt. Tapos nakakita ko ng mousse, strawberry mousse. So, tinry ko siya.
Kaso di ko na gustuhan yung lasa. Sabi ko, okay lang naman, pero hindi ko kayang kainin yung ganong kalaking tub. Kaya, sinama ko siya dun sa, ano, sa smoothie. O at least, ano, maiinom siya. Hindi nga makakain, maiinom. At least hindi siya masasayang. So, yun nga lang, hindi ako sure with when it comes to sugar content. Hindi ko parang wala kasing nakalagay. Anyway, so, ayun. And then, naalis na kami maya-maya ni Alex. So, bago kami umalis ni Alex papuntang Costa, may kukwento ako sa inyo dahil tumawag ako kahapon sa dentist, sa dental clinic actually. Tinanong ko kung magkano yung papasta. Ang tawag dito ng pasta is filling, F-I-L-L-I-N-G. Kasi nagpabook ako sa NHS na dental clinic, pero it would take about 2 months. Ganun po siya dito katagal. Actually, yun nga, yun ang kagandahan sa Pilipinas kasi pagka gusto mo nang magpa-check up, agad-agad pwede, di ba? Yun nga lang, syempre magbabayad ka. Dito naman, ganun din eh, may bayad din eh, mahal pa nga eh. Kasi, yung dental dito, although I think yung ibang tao, walang bayad sa dentist. I'm not sure kung ano yung mga ano nila, mga eligibility. Siguro yung mga mabababa yung sahod or wala talagang pera, ganun yun nata yung libre. I don't know. Pero nung buntis ako, yun libre ako nun. Kasi maganda yung benefits pag buntis ka rito. Tsaka one year after mga anak, kaya ako nakalibre before. So, yun na nga, balik tayo. Magpapasta sana ako. And then, 2 months pa nga yung waiting time. So, exactly 2 months talaga siya, guys. 2 months. And then, ang babayaran ko daw is consultation. So, yung consultation is about 20 something. 24? Ganun ata. 24 pounds. Meron pang pension. And then, so sabi niya, hindi pa ako pwedeng i-pasta that day. Consultation pa lang yun, guys. Alain nyo yun. So, check up niya yung ngipin ko. And then, pag sinabi ko na ito yung gusto ko, ganyan paggawa, i-schedule niya ako for the pasta. Kasi consultation nga lang yun. So, maybe 15 minutes lang yun or 10 minutes, ganun. And then, sabi ko nga doon sa receptionist, pwede ba akong magpa-book na ngayon for the next, for the pasta, for the filling. Sabi niya, hindi daw kasi kailangan daw manggagaling sa dentist. Sabi ko, wala, baka mag-wait na naman ako ng another 2 months. Eh, syempre, kasi ako loose feeling. Kumbaga, napastahan na siya before, natanggal lang. So, syempre, di ba, pagka ganun, gusto mo na malagyan agad para hindi naka-open yung ngipin mo, di ba? And then, kasi prone yun sa mga toothache, diba? Kasi nga parang open siya for bacteria or anything. Ngayon, sabi ko, so ang feeling pa pala, guys, apart from that 20 plus, nasa 40 plus, 46 pounds. So, I think roughly around 70 pounds, more or less, yung babayaran. Parang more pa nga eh. 70 pounds. Tapos 2 days. Biruin nyo yun, no? 2 days kang, pupunta doon. Paano kung may work? No? Ang hirap talaga. So, I tried sa private. Eto na. Kasi, natatandaan ko, last time, way back 2015, December, nagpapasta ako dito kasi kumain ako ng popcorn. Pagkakain ko ng popcorn, natanggal yung pasta ko. Yung pasta ko from the Philippines pa yun, syempre. Kasi kakarating ko lang yun dito. And then, hindi ako registered dito sa dentist. Kasi bago pa lang ako noon. So, nagpunta ako ng private. And then, binayaran ko 125 pounds. At sobrang namamahalan na ako. Especially, guys, dahil kakatrabaho ko lang noon. Ay, parang, tama, mga December or January 2016. Basta ganun. At, yung
buti na lang may sahod na ako. Pero for me, sabi ko, grabe, 125 pounds. Pasta lang. So, hindi siya, hindi siya worth it talaga. Kasi sa Pilipinas, last time, 500. Pero that was years ago, yung papasta ko sa Pilipinas. And then, I think ngayon, kasi hindi ko alam sa Manila, kasi nagpapasta na ako recently sa sa Bohol. Kala ba yung last time? 1.5 ata. Medyo may kamahalan sa Bohol. Kung hindi ako nagkakamali, 1.5. And then, yun, 1,500 pesos, no? Tumawag ako sa private dentist. Ngayon, sabi sa akin ng receptionist, yung malapit dito sa may amin so in-expect ko mas mura yun kasi malapit malapit sa amin. So malayo kami sa city center, so dapat mas mura siya kasi mahal pa sa city center. Ang sabi niya, 2 days pa din. So consultation is rough, nag-i-start ng 65 pounds up to 99 pounds. Kalaan niyo yun sa consultation pa lang. Tapos babalik ka na naman for another for the filling na mismo. And then sabi niya it would start so 65, it would start 150 pounds. Yun, 150 pounds. Tapos yung consultation kasi 65, tapos baka daw meron pang x-ray ganun or anything, so mag-a-add up pa. Parang sabi niya pa nga 15 pounds ata yung x-ray, ganun. So sabi ko, ang mahal. Ano nangyari sa 125 pounds? Ang naisip ko, 150, pero lahat-lahat na yon. Kasi yun yung ginawa ko last time. Pumunta ako doon, 1 day lang, consultation, tapos pasta na agad. And then, this time, twice kang pupunta. Tapos, kinikwenta ko, sabi ko, starting pa lang yun, di ba? 150. So, let's say, 215 starting. So, pwede pa siyang umangat. Naging 250. Worst case scenario, 300. Oh my God. Kasi 99 daw 99. Tapos, let's say, yung 150, madagdagan pa, diba? Sabi ko, ang mahal. Okay. Yung sa NHS, 70 pounds. Pero, you have to wait for 2 months na consultation. Tapos, hindi mo pa alam kung ilang weeks yung waiting time mo for the filling, diba? Hindi mo alam. Paano ko sumakit na agad yung ngipin ko, no? Ay, nako, ang hirap. And then, anyway, so, meron akong nakita another one na emergency. So, sabi ko mukhang mahal to kasi emergency siya So, ano siya, 24/7 emergency dental clinic. O, diba? Pagka gano'n talagang mahal lang nila kasi agad-agad kang makikita. By the way, yung kinikwento ko sa inyo na una, yung 65 pounds yung consultation, makikita nila ako kasi Thursday ako Wednesday ako tumawag. Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya Friday, kung hindi Friday, Monday, parang ganun. Mabilis lang yung waiting time, as in. Pero itong 24/7, tumawag ako 5:30 PM. Sabi niya, meron daw 6:30 PM na available. Oo, di ba? 1 hour lang yung waiting time. Tapos sabi ko sa kanya, babalik pa ba ako for the filling? Sabi niya, hindi na. Gagawin na kagad yun. Oh, ang galing. Gagawin na kagad nila. So, 1 time ka lang pupunta. Siguro yung ibang tao, pumapatos na sa ganun kasi nga may work. So, ang hirap kasi yung mag-day off ka, tapos 2 days kang pupunta. Yung ganun, ang hirap guys. Kasi, 2 days ka pang pupunta. ang hassle. Anyway, ang presyo nito is, grabe, mas mura pa actually siya. So, ang presyo niya, nag-i-start ng 50 yung consultation, and then 135 yung filling. So starting yon, like I said, meron pang kung kailangan ng x-ray and everything. Usually naman yung x-ray sa root canal yun ewan ko kung kailangan pa ba nila ng x-ray pagka magpapapasta, I don't know. So yun, roughly, ano yung sinabi ko, 50 tsaka 135.
So, 185. So, less than 200. So, pa pwedeng umakyat. Pero, mahal pa din. Grabe, no? So, kung talagang siguro masakit na hindi ko na kaya, papatusin ko talaga yun. Pero, yun, I have to wait. Kasi, sayang yung sayang yung pera. Hopefully, by that time, hindi siya sasakit yung pasta ko. Gusto ko nga pabunot na lang kasi wisdom tooth ko yun actually. Sabi ng dentista ko, sobrang dami daw ng ngipin ko. As in, kasi yung wisdom tooth ko talagang nandito na siya. So, extra teeth na talaga yun kasi magkabila. Dapat wala na yun eh. Tinanong ako ng dentist ko before kung gusto ko daw pabunot. Sabi ko, wag na lang. Sabi niya, sige, kung hindi naman siya sa'yo, kung hindi ka nahihirapan, kasi baka daw nakakagat ko na yung dito, yung sa pisngi banda dito, kung yung laman dito sa loob, baka daw nakakagat ko. Kung uncomfortable, papatanggalin. Pero since sabi ko hindi man ako uncomfortable, kaya na-retain siya. Ayun. Ewan ko, baka mamaya ang ending, pabunot ko na lang. Ewan mo ba? Ayoko, takot ako magpabunot. Tsaka, lalo-lalo na kailangan ng rest nun, di ba? Hindi mo na pwede mag-rest. Yun lang, nakwento ko lang na ganun siya dito, guys. Ang mahal-mahal, tapos, you have to wait pa. Mahal na nga yung sa NHS, di ba? Tapos ngayon pero yun yung kung, let's say 200, no? O 14,000, pasta lang. Oh my gosh. No wonder why. Siguro yung mga tao dito, yung mga dentista dito, malaki sahod. Itutuloy ko yung kwento ko kanina, ay kahapon, dun sa about dentist, no? Pumunta ako kanina ng dental clinic, nagtanong ako. Pumunta talaga ako sa mismong clinic nila. Hindi na ako tumawag. Kasi pumunta ako ng post office. Yung post office malapit lang sa clinic nila. So, pumunta na ako doon. And tinanong ko kung pa pwedeng urgent kasi loose feeling. Kasi hindi ko sinabi nung tumawag ako na loose feeling siya. Kaya tinanong ko kung merong urgent, mas earlier na appointment. And thank God meron next week na. O diba, pwede pala yun. Pagka medyo urgent siya, mabibigyan ka pala ng earlier appointment. Kasi diba, 2 months nga yung waiting time. So, binigay niya sa akin next week. Pero sabi niya, sorry, sabi niya consultation pa rin daw yun. Hindi pa din daw yun feeling mismo. So after that, niya pa ako, ibubok niya ako for feeling appointment. Pero at least, diba, hindi na ako mag-aantay ng 2 weeks. Ay, sorry, 2 months pala. Ayun, next week na. So nagpunta ako kanina ng post office kasi sinoli ko yung mga toys ni Alex. And then, nag-order na ako ng bagong toys. Kasi itong Whirly na company, pwede kaming, nag-subscribe kami doon para mag-borrow ng mga toys. So, after mo magsole, meron ka na namang bagong order. Ayun. And then, mamaya, hinantay ko lang si Steve kasi pupunta kami ng Toby's. Kakain kami. Magla-lunch kami. So, magde-date kami. Kasi si Alex nasa nursery eh. And kanina, nung dinrap namin siya sa nursery, nag-meeting kami with the Senko. Tapos, feeling ko yun na yung last naming meeting with them. Kasi sa September, mag-i-school na si Alex. Turkey. Oh. 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 Oh, I'll get you back. Oh. Oh. Meron pong adik sa saging dito. May dalawa dyan. Tapos, isang pack. Dalawa. And, 3. O, diba? At lahat ripe na yan. Saglit lang yan sa amin eh. Especially dun sa asawa ko.